Ang bansang India. Ito ay isang bansa na nasa Timog Asya. Ito ay isang bansa na sikat sa magkakaibang kultura at kaakit-akit na mga tanawin. Halina at samahan kami sa pagtuklas sa India. Ang India ay isa sa mga pinakarelihiyoso at etnikong magkakaibang mga bansa sa mundo, kasama ang ilan sa mga pinakamalalim na relihiyosong lipunan at kultura. Ipinagdidiriwang ng mga Hindu ang Diwali, Holi at Makar Sankranti. Ipinagdidiriwang naman ng mga Muslim ang Eid, ang Baisakhi o Pag-aani ng Ani. Ito ay isang pagdiriwang ng Sikh. Ginugunita ng mga Jains ang Mahavir Jayanti at ang mga Budista ay minarkahan ang kaarawan ni Buddha. Ang Pasko at Biyernes Santo ay ipinagdiriwang din ng mga Kristiyano. Tuklasin natin ng maigi ang kultura at tradisyon ng India. Ang kultura ng India ay mayaman sa paniniwala, tradisyon at mga Diyos. May pangunahing Diyos din sila, tulad ni Brahman, Vishnu at Shiva. Sila ang pinagmulan ng Buddhism at Hinduism. May impluwensya rin ng Islam sa kanilang bansa. Ang kanilang wika ay Hindu at may mga 400 pang iba. Sa pagkain, kilala sila sa paggamit ng maraming herbs and spices. Sa damit, makukulay at distinct na disenyo ang kanilang suot. Kilala din sila sa paggamit ng polygamy at sa tradisyong suki, saan nagpapatiwakal ang babae sa harap ng kanilang asawa. Pag-usapan naman natin ang edukasyon ng India. Ang sistema ng edukasyon sa India ay nahahati sa 3 bahagi: pangunahing edukasyon, pangalawang edukasyon, at mataas na edukasyon. Ang pangunahing edukasyon ay mula sa nursery hanggang ika-5 baitang, samantala ang pangalawang edukasyon ay mula sa ika-6 hanggang ika-10 baitang. Ang mataas na edukasyon ay nangangailangan ng mga pagsusulit para makapasok sa mga nangungunang kolehiyo. Sa edukasyon sa India, ang mga pagsusulit sa mga nangungunang kolehiyo ay may labis na kompetisyon at limitado lamang ang pwesto. Sa kasalukuyan, tinatayang 20,000 kolehiyo ang mayroon sa India. Kabilang na dito ang mga sentral na kolehiyo, estado at panlipunang institusyon. Tayo naman ay dumao sa pamumuhay ng mga taga-India. Sa India, may iba't ibang uri ng pamumuhay. Una, ang usap. Ito ay tradisyonal na pamumuhay sa Nayan na nakasentro sa agrikultura. Pangalawa, urban. Isang modernong estilo ng pamumuhay sa malalaking lungsod na may maraming oportunidad sa trabaho at edukasyon. Pangatlo, tribal. Ito ay isang tribong nananatiling tapat sa tradisyon tulad ng pangangaso at pang-isda. Meron ring lower class, kung saan madalang kita, limitadong akses sa edukasyon at kalusugan. Sunod ay ang middle class. Sila ay lumalaking uri sa ekonomiya, nagtatrabaho sa IT, edukasyon at serbisyo. At sa huli, ang upper class. Sila ay mayayaman na may negosyo at posisyon sa pamahalaan o pribadong sektor. Ang mga uri ng pamumuhay sa India ay naglalarawan ng kasaysayan, kultura at kaugalian ng mamamayan. Nagbabago at nag-aadaptahan sa panahon. Sa nakaraang mayaman na kasaysayan ng India, nasakop ng iba't ibang pwersa at nagdulot ito ng kanilang sariling kultura at gawin. Ngunit sa kabila nito, ang India ay isang malakas na bansa dahil sa kanilang likas na yaman tulad ng carbon, ginto at iba pa. At sa huli, tayo ay mag-uusap tungkol sa kanilang panitikan. Ang epekong Rama at Sita ay nagpapakita ng mga halaga at tradisyon sa India tulad ng pagiging tapat, paggalang sa magulang at pagtupad sa tungkulin sa pamilya at lipunan. Ang mga karakter tulad nila Rama at Sita ay naglalarawan ng tapang pagmamahal at pagiging tapat sa kabila ng pagsubok. Ang epikong ito ay nagpapakita ng kahalagahan ng disiplina, moralidad at pagiging tapat sa mga pamilya. Ito ay nagpapakita ng pamumuhay ng mga taga-India na nagpapahalaga ng pagkikisa, pagmamahal at katarungan. At dyan nagtatapos ang aming dokumentaryo tungkol sa bansang India at kung ano ang kanilang mga kultura, tradisyon, edukasyon, pamumuhay at kalitiran.